Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabantay airport and travel. Muli, kasama nyo ang inyong gabay sa lahat ng usaping pang-airport at biyahe. Ngayong araw, mayroon tayong napakahalagang paksa na siguradong makakatulong sa inyong budget at pagpaplano ng biyahe. Ang mga airport fees at ang mga paraan para kayo ay ma-exempt dito. Alam nyo ba na libu-libong piso ang maaaring matipid nyo sa bawat biyahe kung lubos ninyong nauunawaan ang inyong mga karapatan at ang proseso ng pagkuha ng exemption? Hindi ito maliit na halaga, lalo na kung madalas kayong magbiyahe o kung may kasama kayong pamilya. Para sa ating mga OFWs na nagsasakripisyo sa ibang bansa, sa ating mga senior citizens na nagpaplano ng bakasyon o pagbisita sa mga mahal sa buhay, at sa ating mga balikbayan na umuuwi sa Pilipinas, napakahalaga na malaman ninyo ang mga bayarin na ito. Madalas nakakalimutan nating tingnan ang detalye ng ating tiket o hindi natin alam kung saan kukunin ang mga kinakailangang dokumento. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang dalawang pangunahing bayarin sa airport, ang terminal fee o passenger service charge at ang travel tax. Ipapaalam din natin kung sino-sino ang karapat-dapat na ma-exempt sa mga ito at kung paano ninyo ito makukuha. Manatili po kayo at alamin ang lahat ng dapat ninyong malaman. Simulan na natin. Unahin natin ang terminal fee na tinatawag din na Passenger Service Charge o PSC. Ano ba ito? Ang terminal fee ay isang bayarin na ipinapataw sa bawat pasahero na umaalis sa isang paliparan bilang kapalit ng paggamit ng mga pasilidad at serbisyo ng airport. Kasama na rito ang pagpapanatili ng mga terminal, air conditioning, upuan, palikuran, at iba pang amenities na nagpapagaan ng inyong paghihintay at paglalakbay. Karaniwan, ang halaga ng international terminal fee sa Pilipinas ay nasa FASFUR 750, bagamat ito ay maaaring magbago depende sa airport at sa kasalukuyang regulasyon, kaya't mahalagang palaging tignan ang pinakabagong impormasyon. Sa mga domestic flights naman, mas mababa ang halaga nito. Paano ba ito binabayaran? Kadalasan ang terminal fee ay kasama na sa presyo ng inyong flight ticket. Kung mapapansin nyo ang breakdown ng inyong ticket, makikita nyo doon ang LI o Passenger Service Charge. Pero mayroon ding mga pagkakataon, lalo na sa mga lumang sistema ng ticketing o sa ilang airline, na kailangan nyo itong bayaran ng hiwalay sa airport bago kayo mag-check-in o bago kayo dumaan sa immigration. Kaya palaging mahalaga na basahin ang detalye ng inyong ticket o magtanong sa inyong airline. Sino ang nagbabayad nito? Sa pangkalahatan, lahat ng pasaherong umaalis sa Pilipinas, mapa international man o domestic, ay sakop ng bayaring ito. Maliban na lang kung kayo ay kabilang sa mga exempted. At iyan ang ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi. Sino-sino ba ang exempted sa terminal fee? Mayroong ilang kategorya ng mga pasahero na hindi kailangang magbayad nito at ang pinakamalaking grupo ay ang ating mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Una at pinakamahalaga, ang ating mga OFWs. Kung ikaw ay isang lehitimong OFW na mayroong valid na Overseas Employment Certificate o OEC, ikaw ay automatikong exempted sa terminal fee. Ang OEC ay ang iyong pruweba na ikaw ay isang manggagawa sa ibang bansa na may kontrata at rehistrado sa Department of Migrant Workers, DMW. Napakahalaga ng OEC na ito, hindi lang para sa exemption sa terminal fee, kundi pati na rin sa travel tax at para sa mas maayos na pagproseso sa immigration. Kung wala kang OEC o kung expired na ito, kailangan mong kumuha ng bago sa DMW. Maaari itong gawin online sa pamamagitan ng DMWW online services o personal sa mga DMW offices sa Pilipinas o sa Philippine Overseas Labor Offices, POLO, sa ibang bansa. Siguraduhin na ang iyong OEC ay valid at handa bago ka magtungo sa airport. Kung kasama sa ticket ang terminal fee, ipapakita mo lang ang iyong OEC sa airline counter o sa MEAA Airport Authority Counter para sa refund o para hindi ka nasingilin. Pangalawa, mga sanggol o infants.
Ang mga batang wala pang 2 taong gulang sa petsa ng biyahe ay exempted din sa terminal fee. Mahalaga rito na hindi sila bumili ng sariling upuan sa eroplano. Karaniwan sila ay nakaupo sa kandungan ng magulang o guardian. Kung bumili ka ng upuan para sa sanggol, maaaring hindi na ito ma-exempt. Kaya, kung may kasama kayong sanggol, siguraduhin na handa ang birth certificate o anumang dokumento na magpapatunay ng kanilang edad. Bukod sa mga OFWs at sanggol, mayroon pa tayong ibang mga kategorya ng pasahero na maaaring ma-exempt sa terminal fee. Ito ay mahalagang malaman, lalo na kung kayo ay may connecting flights o may ibang sitwasyon ng paglalakbay. Pangatlo, mga transit o transfer passengers. Kung ikaw ay dumaan lamang sa Pilipinas at hindi ka lumabas ng transit area ng airport, at ang iyong layunin ay lumipat lamang ng eroplano para sa iyong konektadong flight patungo sa ibang bansa, ikaw ay exempted sa terminal fee. Ang ibig sabihin nito, hindi ka nag-undergo ng immigration process para pumasok sa Pilipinas. Karaniwan, ang iyong connecting flight ay dapat nasa loob ng 4 oras. Kung lumabas ka ng transit area at dumaan sa immigration para pumasok sa Pilipinas, kahit sandali lang, at pagkatapos ay lumipad muli, maaaring singilin ka na ng terminal fee. Kaya, kung transit passenger ka, manatili lang sa designated transit area at siguraduhin na ang iyong boarding pass para sa susunod na flight ay handa na. Pang-apat, mga diplomats at iba pang-opisyal. Ang mga miyembro ng Diplomatic Corps, mga opisyal ng United Nations at iba pang international organizations na may diplomatic status, at ang kanilang mga dependent ay exempted din sa terminal fee batay sa mga international agreement. Bagamat hindi ito karaniwan para sa ating regular na manunood, mahalaga pa ring banggitin upang maging kumpleto ang impormasyon. Kailangan nilang magpakita ng kanilang diplomatic passport at iba pang kinakailangang dokumento. Mayroon ding ilang miyembro ng airline crew na on-duty at mga pasaherong na repatriate ng gobyerno na maaaring ma-exempt. Ang mahalaga ay palaging magtanong at maghanda ng mga dokumento na magpapatunay ng inyong exemption. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang malaking bayarin, ang travel tax. Ito ay ibang-iba sa terminal fee. Ang travel tax ay isang buwis na ipinapataw ng Philippine government sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas, permanent residents, at mga non-immigrant aliens na nanatili sa Pilipinas ng higit sa 1 taon na umaalis ng bansa. Ang layunin ng buwis na ito ay para sa pondo ng turismo at iba pang development projects sa ating bansa. Ang travel tax ay pinamamahalaan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Gaano kalaki ang travel tax? Merong 3 kategorya, ang full travel tax, standard reduced travel tax, at privileged reduced travel tax. Ang full travel tax para sa economy class ay nasa 1,720, habang sa first class ay PC 700. Mayroon ding reduced rates para sa mga bata at iba pang kategorya. Tulad ng terminal fee, ang travel tax ay madalas nakasama na sa presyo ng inyong flight ticket. Kung hindi naman, kailangan nyo itong bayaran sa TIEZA counter na matatagpuan sa lahat ng international airports sa Pilipinas bago kayo mag-check-in o dumaan sa immigration. Sino ang exempted sa travel tax? Muli, ang ating mga COFWs na may valid OEC ay exempted sa travel tax. Ito ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng pagkakaroon ng OEC. Kailangan nyo lang ipakita ang inyong OEC sa TIEZA counter upang maproseso ang inyong exemption. Kung kasama na ang travel tax sa inyong ticket, maaari kayong mag-apply para sa refund sa TIEZA. Pangalawa, ang may mga batang wala pang 2 taong gulang, infants, ay exempted din. At pangatlo, ang mga dayuhan o foreign nationals na hindi permanent resident ng Pilipinas at hindi rin non-immigrant alien na nanatili ng higit sa 1 taon ay exempted. Kung ikaw ay isang turista na dayuhan, hindi ka kailangang magbayad ng travel tax. Mahalaga ring tandaan na ang mga miyembro ng diplomatic corps at iba pang opisyal na may diplomatic status ay exempted din, tulad sa terminal fee. Maraming katanungan at kalituhan ang lumalabas
pagdating sa travel tax, lalo na para sa ating mga senior citizens at mga balikbayan. Linawin natin ang mga ito. Una, ang senior citizen discount sa travel tax. Ito ang isa sa pinakamadalas na tanong. Mayroon bang full exemption sa international travel tax para sa senior citizens? Ang sagot po ay wala. Mahalagang malaman na ang senior citizen discount na 20% ay para lamang sa domestic flights at sa mga serbisyo sa loob ng Pilipinas. Sa international travel tax, walang direktang full exemption para sa senior citizens. Mayroon lamang reduced travel tax para sa ilang kategorya, ngunit hindi ito automatikong full exemption para sa lahat ng senior citizens. Kaya, kung ikaw ay isang senior citizen na magbiyahe abroad, maliban kung pasok ka sa ibang exemption categories tulad ng pagiging OFW, kailangan mo pa ring magbayad ng travel tax. Ito ay isang mahalagang punto na dapat tandaan upang maiwasan ang anumang pagkadismaya o abala sa airport. Pangalawa, balikbayan status sa travel tax. Marami ang nagtatanong kung ang pagiging balikbayan ba ay nangangahulugan ng exemption sa travel tax. Ang sagot ay hindi automatiko. Ang balikbayan status ay pangunahing nauugnay sa mga customs privileges at hindi sa travel tax exemption kapag umaalis ka ng Pilipinas. Bagamat may mga benepisyo ang mga balikbayan pagdating sa bansa, hindi ito direktang nagbibigay ng exemption sa travel tax. Ang travel tax ay ibinabase sa iyong citizenship at residency status, hindi sa kung ikaw ay isang balikbayan. Kaya, kung ikaw ay isang Filipino citizen na may balikbayan status, kailangan mo pa ring magbayad ng travel tax maliban kung pasok ka sa OFW exemption o iba pang kategorya. Pangatlo, dual citizens. Kung ikaw ay isang dual citizen at nagbiyahe gamit ang iyong Philippine passport, karaniwan ay sakop ka pa rin ng travel tax, maliban kung meron kang valid na OEC o iba pang exemption. Kung ginagamit mo naman ang iyong foreign passport, hindi ka kailangang magbayad ng travel tax dahil ikaw ay ituturing na dayuhan. Napakalaking pagkakaiba nito, kaya mahalagang malaman kung aling passport ang gagamitin mo sa iyong pag-alis. Bukod sa terminal fee at travel tax, mayroon pa bang ibang bayarin na dapat nating malaman sa airport? Mayroon pa, bagamat hindi ito kasing laki ng dalawang nauna at kadalasan ay kasama na sa presyo ng inyong ticket. Aviation Security Fee, ASF. Ito ay isang maliit na bayarin na ipinapataw para sa seguridad ng paliparan. Kadalasan, ito ay kasama na sa presyo ng inyong flight ticket at hindi na ninyo kailangang bayaran ng hiwalay. Ang halaga nito ay karaniwang nasa Shippy 60 para sa international flights. Ito ay para sa pagpapanatili ng mga security equipment, personnel at protocols na nagpoprotekta sa lahat ng pasahero. Kaya't huwag nang magtaka kung makakita kayo ng ASF sa inyong breakdown ng ticket. Environmental fees. Bagamat hindi ito direktang airport fee, mahalaga pa ring banggitin dahil madalas itong ipinapatao sa mga turista na pupunta sa ilang destinasyon sa Pilipinas, tulad ng Boracay o Palawan. Ito ay para sa pagpapanatili ng kalikasan at turismo sa mga lugar na ito. Kadalasan ito ay binabayaran sa mismong destinasyon o sa mga port at hindi sa airport ng pag-alis. Kaya't kung pupunta kayo sa mga sikat na tourist spots, mag-research muna kung mayroon silang environmental fee na kailangan bayaran. Mga practical na tips at paalala. 1. Palaging ihanda ang iyong mga dokumento. Para sa OFWs, ang OEC ang pinakamahalaga. Para sa mga sanggol, ang birth certificate. Siguraduhin na valid at kumpleto ang lahat ng papeles na magpapatunay ng inyong exemption. 2. Dumating ng maaga. Kung mayroon kayong transaksyon sa TIEZA counter para sa travel tax exemption o sa airline counter para sa refund ng terminal fee, mas mabuting dumating ng mas maaga sa airport para may sapat kayong oras. 3. Maging mapagmatsyag sa detalye ng ticket. Basahin ng mabuti ang breakdown ng inyong ticket. Kung kasama na ang terminal fee o travel tax at alam mong exempted ka, magtanong sa airline o sa TIZA para sa refund. 4. Huwag mag-atubiling magtanong.
Kung mayroon kang pagdududa o hindi ka sigurado, huwag kang mahiyang magtanong sa mga staff ng airport, airline o sa TISA counter. Mas mabuti nang magtanong kaysa magbayad ng hindi naman dapat. 5. Suriin ang opisyal na website. Para sa pinakabagong impormasyon at mga pagbabago sa regulasyon, bisitahin ang mga opisyal na website ng DMW, TIEZA at MyAA o CAAP. Ang mga patakaran ay maaaring magbago, kaya't mahalaga ang pagiging updated. Ayan po, mga Kabantay Airport and Travel, nasakop na natin ang mga pangunahing airport fees at ang mga paraan para kayo ay ma-exempt dito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at sa usaping pagbiyahe, ito ay kapangyarihan para makatipid at maging mas maayos ang inyong paglalakbay. Ulitin natin ang mga pangunahing punto. Kung ikaw ay isang OFW na may valid na OEC, ikaw ay exempted sa parehong terminal fee at travel tax. Kung may kasama kang sanggol na wala pang 2 taong gulang at hindi bumili ng sariling upuan, exempted din sila sa 2 bayarin na ito. At kung ikaw ay transit passenger na hindi lumabas ng airport, exempted ka sa terminal fee. Para naman sa mga senior citizens, tandaan na walang full exemption sa international travel tax, bagamat may diskwento sa domestic flights. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging handa. Ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento bago pa man kayo magtungo sa airport. Huwag mag-atubiling magtanong at ipaglaban ang inyong karapatan kung alam ninyong exempted kayo. Ang Bantay Airport and Travel ay laging nandyan para magbigay ng impormasyon at gabay upang maging mas madali at mas mura ang inyong pagbiyahe. Kung mayroon kayong mga karanasan o katanungan tungkol sa airport fees at exemptions, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, paki-like naman po at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, lalo na sa ating mga OFWs at senior citizens. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong video mula sa Bantay Airport and Travel. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli nating paglalakbay. Ingat po kayo.